Kabanata 241. Tumango si Yulia. Tama si Alexander. Hindi nila basta-basta hahayaan na makatakas si Anderson. Pinagpalit siya ng kanyang college mate na 20 milyon para sa isang formula na maaaring magdulot ng cancer. Gaano siya kamali siya? Kailangan kong dumalo sa pulong na ito ngayon. Sabi ni Yulia. Alexander tumango. Sige, sasanduan ko si Micah sa kindergarten. Nagring ang cellphone niya na hindi nagtagal sa pagkaalis ni Yulia sa opisina. Ang bagong homeroom teacher ni Micah Su ang tumatawag. Ms. Freeman. Dali-dali niyang sinagot ang tawag bago pa siya makapag-isip. Nagdramatiko ang ekspresyon niya bago pa man matapos si Ms. Freeman. Please keep Micah safe, Ms. Freeman. Malapit na akong matapos. Hindi siya nag-abalang punan si Yulia sa sitwasyon bago makipagkarera para sa kindergarten. Ito ay isang mapanganib na paglalakbay. Karaniwang inaabot ng 20 minuto ang biyahe, ngunit naroon siya sa loob ng 10. Marami ang nagtipon sa kindergarten pagdating niya doon. Nagmamadaling lumapit si Alexander at nagtanong, ano ang nangyayari, Ms. Freeman? Ang bagong homeroom teacher ni Micah na si Evelyn Freeman, ay lumingon at sinabing, kinamot ni Micah ang kanyang sports car. Noon lang siya napagtanto, na isang malaking pulang Porsche 911 ang nakaparada sa gitna ng mga tao. Sa tabi nito ay nakatayo ang magarang bihis na pamilya ng 3. Sila ay isang batang mag-asawa sa paligid ng kanilang mga mid-30s kasama ang isang batang babae na kasing ni Micah. Nakatayo si Micah sa kanilang edad. Ang kanyang mga mata ay punong-puno ng luha sa isang matingkad na pulang palad na nakaprint sa kanyang kanang pisngi. May nag-backhand sa kanya. Agad na lumundag ang puso ni Alexander sa labis na galit, ngunit bago pa man siya makapagbulalas, si Micah ay nakarating na sa kanya. Daddy! Napasigaw siya sa pagkabalisa. Sa wakas ay nasira ang dam. Nangingilid ang mga luha sa pisngi niya. Daddy! Mabilis siyang hinawakan ni Alexander sa kanyang mga bisig. Hindi ko ginawa, Daddy. Humagulaw siya habang nagsasalita. Naniniwala ako sa iyo. Alam kong hindi mo ginawa. Huwag ka nang umiyak, Micah. Ikaw ang munting syota ni Daddy. Hindi ko hahayaan na may mang-aapi sa iyo. Nalungkot siya sa paghihirap ng bata. Ang galit na bumubulusok sa kanyang puso ay nauwi sa isang mababang layunin ng pagpatay. Noon pa man ay kilala niya si Micah bilang isang tapat na anak pagkatapos ng mahabang oras na kasama niya. Palagi niyang inaamin ang kanyang mga pagkakamali. Siyempre, kahit na siya ay binugbog dahil sa isang bagay na mayroon siya. Kung hindi, hindi rin siya susuko. Dapat ay walang kinalaman sa kanya ang mga gasgas sa sasakyan kung matigas ang ulo niyang itanggi ito. Kahit na hindi niya sinasadyang knuckle mo ito, ang pagbackhand sa isang 4 na taong gulang ay napakalayo na. Ang lalaki mula sa pamilya ng 3 ay lumura, ikaw ba ang tatay ng Moldita na ito? Kinamot niya ang aking bagong sports car. Ano? Ngayon? Hindi ako yun. Talaga. Iniangat ni Micah ang kanyang ulo mula sa pagkakahawak ni Alexander at matigas na sinabi ang kanyang naganap. Para bang ang mga salita ni Micah ay isang catalysta. Tinusok siya ng isang daliri ng anak ng may-ari. Ikaw pala. Nakita kong ginawa mo. Ikaw ang kumumo sa bago nating sasakyan. May bakas ng tuso ang sumilay sa mga mata ng bata. Kabanata 242. Pinagalitan ng lalaking may-ari ng kotse si Micah, "You little bastard, my daughter personally saw you scratch my car, so how dare you deny it? Bakit hindi kita bigyan ng 2 sampal?" Nang matapos siyang magsalita, itinaas niya ang kanyang kamay. Mayabang na braso, na tinatakot si Micah kaya sumugod siya sa mga bisig ni Alexander. Paano ito matitiis ni Alexander? Alexander! Nang malapit nang magalit si Alexander, biglang hinawakan ni Evelyn, ang homeroom teacher, ang kanyang braso. Bulong niya, siya ang Harper mula sa pamilyang Fox. Hindi mo siya dapat saktan. Ang pamilya ng Fox. Malamig na ngumuso si Alexander. Moldita ang pamilya ng Fox. Paanong may isang taong bulag na sinaktan ang kanyang anak na babae?
Hayaan mo na ang pamilya Fox, ngunit kahit na ito ang emperador, papatayin pa rin siya ni Alexander. Nang makitang pinipigilan ni Evelyn si Alexander, naramdaman ni Harper na kapakipakinabang ang kanyang pagkakakilanlan bilang panganay na anak ng pamilya Fox. Habang nalulugod si Harper, nakita niya ang pangalan ni Alexander. Disdainful expression, at agad siyang nagalit. Sa tingin ko gusto mo talagang tamaan. Habang nagsasalita si Harper, itinaas niya ang kanyang braso papunta kay Alexander. Gayunpaman, bago pa makalapit ang kamay niya kay Alexander, isang malakas na sampal ang dumapo sa mukha niya. Napakalakas ng sampal na naging dahilan para umikot si Harper ng ilang ikot. Pagkatapos niyang huminto, tumalsik ng dugo si Harper. Natulala ang mga nanunood. Hindi nila inaasahan na maglalakas loob si Alexander na sampilan si Harper. Maging ang asawa at anak na babae ni Harper ay nakatayo lamang doon na may gulat na mga ekspresyon. Siya ay tiyak na mapapahamak. Napabuntong hininga si Evelyn. Si Harper ay may makapangyarihang pamilya at negosyo, kaya karaniwan siyang mayabang at nangingibabaw. Kahit na hindi siya ay provoke ng iba, ibubuli niya sila. Hindi pa naaayos ang gamit ng sasakyan, pero nabanggan ni Alexander si Harper. Naghahanap ba ng gulo si Alexander? Bakit hindi nakinig si Harper sa pangungumbinsi ni Evelyn? Sa mga sandaling ito, natauhan ng tula ang Harper at tinakpan ang namamagang pisngi. Malakas siyang sumigaw, "Bastos ka, how dare you hit me? Kilala mo ba kung sino ako?" Baliw ding sigaw ng asawa ni Harper, "Bastos ka. Ang asawa ko ay mula sa pamilya ng Fox. Dahil naglakas loob kang saktan siya, papatayin kita at hahayaan mo ring ilibing ang anak mo." "Oo, patayin mo sila." Tinitigil ng masama si Micah ng babae sa tabi ng asawa ni Harper at sumigaw. Sinulyapan ni Alexander ang babae at sinabi kay Harper, "Sabi mo gusto mo akong suntukin, pero sa halip ay nasample ka. Ngayong sinasabi ng asawa mo na gusto niya akong patayin, hindi ka ba natatakot na ako unang mag-strike gaya ngayon?" Tumawa si Harper at sinabing, "Tama ka. Hindi lang ako naglakas loob na hampasin ka, nobela. Ngunit naglakas loob din akong patayin ka." Habang nagsasalita si Harper, nanlamig ang mga mata ni Alexander, at naglabas siya ng nakamamatay na aura. Natigilan si Harper saglit habang sinasabing may pang-aalipusta, "Hindi ako matatakot sa iyo." Kahit na sinampal siya ni Alexander, hindi niya akalain na may lakas ng loob si Harper na patayin siya. Sa kabilang banda, medyo natakot ang asawa ni Harper matapos makita ang ekspresyon ni Harper. Hinawakan niya ang kanyang telepono at maingat na sinabi, "Na-record kita. Nagbabantang papatayin kami. Kung hindi ka actress, tatawag ako ng pulis, ibibigay ang recording, at kakasuhan ka ng blackmail." Kabanata 243. Tumawag ng pulis. "Oo naman. Maghihintay ako dito." Ngumisi si Alexander. Sa kapangyarihan ng pamilyang Fox, asahan mong diretsyo ka sa kulungan." Lihim na natuwa ang asawa ni Harper at agad na tumabi para tumawag sa telepono. Pagkaraan ng ilang minuto, narinig ang tunog ng mga sirena. Hindi nagtagal, mahigit 10 pulis ang pumasok sa kindergarten. Ang nangunguna ay isang matangkad at matipunong lalaki na tila mga 35 taong gulang. Malinaw na siya ang kapitan. "Mr. Taylor." Masiglang bati ng asawa ni Harper. Naglakad si Taylor patungo kay Harper at sa kanyang asawa at sinabing papuri, "Mr. Harper, Mrs. Harper, ano ang problema? Sino ang matapang na tamaan si Mr. Harper?" Pagkatapos niyang magsalita, kinabahan ng mga nanunood para kay Alexander sa kanilang mga puso. Malinaw na si Mr. Taylor ay isa sa mga tauhan ng pamilya Fox. Si Alexander ay tiyak na mapapahamak. Ang asawa ni Harper ay nagngangalit ang kanyang mga ngipin at itinuro si Alexander, na nagsasabing, "Ito ang maldita na bastard na ito. Kinalmat ng anak niya ang bago naming sasakyan. Hindi lang niya kami nabayaran, sinampal pa niya ang asawa ko. Walang batas ba ang mundong ito?" Agad na sinabi ni Taylor, "Mrs. Harper, huwag kang magagalit.
Ipaubaya mo sa akin ang walang kwentang bagay na ito. Mr. Naglakad si Taylor papunta kay Alexander. What's your name? Alexander Tomas. Nakikitang napaka-formal ni Mr. Taylor, sumimangot si Alexander, pero sumagot pa rin siya. Mr. Nagpatuloy si Taylor sa pagsasalita, dahil nakalmo ng iyong anak ang bagong kotse ni Mr. Harper, dapat mong bigyan sila ng kasiya siyang kabayaran bilang magulang. Kung hindi, kakailanganin mong sundan ako ng iyong anak sa istasyon. Kapag nandoon ka na, natatakot akong mahatulan ka sa pagtitipon ng maraming tao para magdulot ng gulo, sinasadyang manakit ng iba, at ilagay sa panganib ang lipunan. Ang mga pinalaking salita ni Mr. Taylor ay nasiyahan sa pamilya ni Harper, at lahat sila ay tumingin kay Alexander ng maluwag. Little bastard, hindi ka ba kamangha-mangha ngayon? Naglakas loob ka bang magpatuloy na maging ganyan sa harap ng mga pulis? Sa kabilang banda, malamig na sumulyap si Alexander kay Mr. Taylor at sinabing, bakit ko aaminin ang mga bagay na hindi ginawa ng anak ko? Nataranta ang asawa ni Harper at sinabi ng anak ko na nakita niya ito ng personal, kaya bakit mo pa itinatanggi ito? Pagkatapos ay ngumisi siya at nagpatuloy, kung gusto mong tanggihan, hindi ba dapat mong ilabas ang ebidensya? Paano maniniwala si Mr. Taylor sa isang bagay dahil lang sa sinabi ng maldita na iyon na hindi niya ginawa iyon? Ebidensya. Ang kanyang mga salita ay nagpaalala kay Alexander, at agad niyang itinaas ang kanyang ulo upang maghanap ng mga surveillance camera. Sa kasamaang palad, ang lokasyon ay blind spot ng surveillance camera. Hindi nakakagulat na ang pamilya ni Harper ay mayabang. Baka sa simula pa lang alam na nila. Nakikita. Tuwang-tuwa ang ekspresyon ng asawa ni Harper, sinabi ni Alexander at sinabing, fine. Dahil gusto mo ang ebidensya, bibigyan kita ng ebidensya. Habang nagsasalita si Alexander, kinuha niya ang kanyang telepono at tinawagan si Diane. Suriin ang mga satellite na sumasaklaw sa Cloudtopia, at hanapin ang satellite video ng kindergarten ni Micah. Tumutok sa hilagang silangan na sulok. May gasgas na pulang sports car, kaya gusto kong makita kung sino ang gumawa nito. Oo, boss. Agad na sumagot si Diane at sinimulang gawin ito. Narinig ni Alexander ang pag-uutos sa pamamagitan ng telepono, lahat ay tumingin sa kanya. Kanya ng panunuya. Satellite video. Ganoon ba kahanga-hanga si Alexander? Kabanata 244. Ngumisi si Mr. Taylor at sinabing, Alexander, napakaraming lalaki ang dinala ko rito, kaya hindi ako nagbibiro. Bilang isang mamamayan, obligado kang makipagtulungan. Ang paglalaro ng mga trick upang i-drag ang oras ay ipinahayag na humahadlang sa pagpapatupad ng batas. Hindi ka makakapagbigay ng anumang mga nilalaman, at ito ay magpapalala lamang sa iyong sitwasyon. Sinulyapan siya ni Alexander nang walang sinasabi. Hindi nagtagal, nagpadala si Diane ng isang high-definition na video. Binuksan ni Alexander ang video at sinabi sa mga tao, ayaw mo ng ebidensya. Tingnan natin lahat ito. Maliban kay Mr. Taylor, lumapit din ang ilang pang pulis. Sa video, may isang batang babae na may hawak na susi at kinakamot ang gilid ng pulang sports car. It turned out this girl was Harper's daughter. After scratch the car, she left and brought Micah to the car. Ang nangyari pagkatapos noon ay nakita ng lahat. Ibig sabihin, ang kumumo sa sasakyan ay walang iba kundi ang anak ni Harper. Na-frame si Micah ng kanyang anak. Totoo ang sinabi ng aking anak. Mr. Taylor, naniniwala ka na ba ngayon? Malamig na tanong ni Alexander. Ako. Naniniwala ako. Mr. Awkward na tumawa si Taylor sa harap ng kanyang mga tauhan. Ang dahilan kung bakit ginawa ni Mr. Taylor na tila isang seryosong sitwasyon ay para panindigan si Harper. Gayunpaman, hindi niya akalain na makukuha ni Alexander ang satellite video. Sa gayong matibay na ebidensya, hindi niya maitago ang katotohanan sa harap ng lahat ng kanyang mga tauhan at mga manunood kahit na siya ay may kinikilala. Nakita rin ni Harper at ng kanyang asawa ang nilalaman ng video. Bago pa man magsalita si Harper,
Itinuro ng kanyang asawa si Alexander at sinabing, kahit na walang kinalaman sa anak mo ang paggamit ng sasakyan, saksi ang lahat na sinasampal mo ang asawa ko. Lahat sila ay makapagpapatuto. Sinabi ni G. Taylor na maaari kang mahuli sa pagtitipon ng isang pulutong upang magdulot ng gulo, sinadyang pananakit ng isang tao, at paglalagay ng panganib sa lipunan. Nang marinig ang kanyang mga salita, nagliwanag ang mga mata ni Mr. Taylor. Tama iyan. Ang isang taong pumutol sa iba sa kaunting hindi pagkakasundo ay nagdudulot ng malaking banta sa lipunan. Alexander, dapat mo akong sundan sa istasyon ng pulis ngayon para sa interogasyon. Tinitigan ni Alexander si Mr. Taylor at nagtanong, Mr. Taylor, bakit hindi mo tinanong ang dahilan kung bakit ko sinaktan si Mr. Harper? Wala akong pakialam sa dahilan. Kung may sasabihin ka, pwede mong sabihin sa police station. Itigil ang pagdrag ng oras dito. Kailangan mo akong sundan pabalik sa istasyon ng pulis sa anumang paraan. Ginoo. Uutusan na sana ni Taylor ang kanyang mga tauhan na pilitin na kunin si Alexander. Nanlamig ang mga mata ni Alexander habang naglalabas siya ng nakamamatay na aura. How dare itong maliit na kapitan na itago ang katotohanan? What wishful thinking. Mr. Taylor, sa tingin mo ba ay mabubuli mo ang isang taong nakakakuha ng satellite video sa isang tawag sa telepono? Malamig na sabi ni Alexander. Walang plano si Alexander na gamitin ang kanyang kapangyarihan para i-pressure ang iba. Gayunpaman, iginiit ni Mr. Taylor na tulungan si Harper at ang kanyang asawa kahit na may matibay na ebidensya. Nang marinig ang kanyang mga salita, nakaramdam ng panginginig si Mr. Taylor sa kanyang puso. Gayunpaman, seryoso pa rin ang tingin niya habang sinasabing, Alexander, sasabihin ko ulit ito. Pakitulungan at sundan ako pabalik sa istasyon ng pulisya. Bagamat mabilis na tumibok ang puso ni Mr. Taylor habang nagsasalita siya, hindi siya pinahintulutan ng kanyang pagmamataas na umatras sa harap ng mga tao. Gayunpaman, hindi nagtagal ay naisip niya na si Alexander ay nambobola. Kabanata 245. Baka nagkataon lang na nakilala ni Alexander ang isang kaibigan na responsable sa pagkolekta ng mga satellite video. Kung mayroon siyang ganoong kapangyarihan, ginamit niya ito bago ako nagpakita. Sa pag-iisip tungkol dito, tinitigan ni Mr. Taylor si Alexander ng mapanukso. Hinihintay nila siyang isama sa sasakyan ng pulis at dalhin sa istasyon ng pulisya para sa interogasyon. Hindi napigilan ni Freeman na mapabuntong hininga at mag-isip, binaliwala ni Alexander ang paalala ko, kaya hindi ba siya aalisin ngayon? Kahit na makuha ni Alexander ang ebidensya, si Harper ay mula sa makapangyarihan, mayayamang pamilyang Fox, kaya kahit ang katotohanan ay maaaring nagtakpan. Kung may nakasakit kay Harper, paanong madali para sa kanila na makalabas kapag nakapasok na sila sa istasyon ng pulis? Ang iyong pagkakakilanlan ba ay 8,975,745. Sinulyapan ni Alexander ang uniforme ni Mr. Taylor at nagtanong. Hindi inaasahan ni Alexander na magiging walang takot pa rin si Mr. Taylor kahit na sinabi niya iyon. Kung ganoon, hindi siya dapat sisihin ni Mr. Taylor sa pagiging masungit. Ano naman? Tatawagan mo ba ang aking mga supervisor para isumbong ako? Huwag maging walang muwang. Kung ang isang simpleng tawag sa telepono ay makakaapekto sa akin, ang buong departamento ng pulisya ay maaaring matanggal sa trabaho. Mapanuksong sabi ni Mr. Taylor. Tatawag ako sa telepono, pero hindi ko tatawagan ng mga supervisor mo. Ngumisi si Alexander habang tinatawagan si Diane. Alisin mo lahat sa pulis na may identity number 8,975,745 sa loob ng 3 minuto. Alisin mo ang lahat sa kanya. Nang marinig ang mga salita ni Alexander, natigilan ang mga tao saglit, ngunit hindi nagtagal ay napangiti sila. Paanong maaga ni Alexander ang lahat kay Mr. Taylor sa 3 minuto? Sino sa tingin niya? Kahit ang pinakamakapangyarihang tao sa Cloudtopia ay hindi maglalakas loob na sabihin iyon.
Hey, wag mong isipin na matatakot ako sa iyo dahil lang makakuha ka ng satellite video. Paano mo maaalis ang lahat ng mayroon ako gamit lamang ang aking identity number? Sa tingin mo ba kaya mo talagang mawala sa akin ang lahat? Panunuyan ni Mr. Taylor. 3 minutes, right? Ayos lang. Bibigyan kita ng 3 minuto. Kung walang mangyayari bago matapos ang oras, kailangan mong sundan ako ng iyong anak sa himpilan ng pulisya para aminin ang iyong mga krimen. Pagkatapos magsalita ni Mr. Taylor, tinitigan niya si Alexander ng may kumpiyansa. Gayunpaman, tumunog ang telepono ni Mr. Taylor bago pa man lumipas ang 1 minuto. Hindi niya ito masyadong inisip noong una, ngunit sumama ang masamang pakiramdam sa kanyang puso nang makita niya ang pangalan. Sa screen, Mr. Hindi na mabilang na pinagpantasyahan ito ni Taylor, ngunit ito ang unang pagkakataon na tinawag siya ng ganoong tao. Si Mr. Jones iyon mula sa departamento ng pulisya ng Cloudtopia. Pagkatapos mabigla sandali, si Mr. Taylor kinuha ang telepono, wala ng oras para mag-isip. Mr. Jones. Bago matapos ni Mr. Taylor ang kanyang mga salita, sumigaw si Mr. Jones mula sa kabilang dulo ng telepono. Jason Taylor, tama. Inaabuso mo ang iyong kapangyarihan at ginagamit ito para sa pansariling pakinabang. Ng Cloudtopia Police Department, pinatalsik kita mula sa puwersa ng pulisya. Bukod dito, ang departamento ng pulisya ay nakakuha ng ebidensya ng iyong mga krimen. Kakailanganin mong magulat sa punong tanggapan sa loob ng 1 oras upang makipagtulungan sa pagsisiyasat. Kung hindi, maituturing kang tumatakas mula sa iyong mga krimen. Maghubad ka rin ng uniforme bago lumapit. Huwag mong bastyusan ang simbolo ng kaluwalhatian ng departamento ng pulisya. Mr. Jones. Bago pa makapag-react si Jason, ibinaba na ni Mr. Jones ang telepono. Napatalsik ba si Mr. Taylor? Bukod dito, kailangan niyang pumunta sa punong tanggapan para umamin ng pagkakasala. Nablangko ang isip ni Jason sa sandaling ito, muling tumunog ang telepono ni Jason, at nakita niyang ang kanyang ama iyon. Subconsciously pinindot ni Jason ang answer button. Narinig niya tuloy ang nag-aalalang boses ng kanyang ama. Anak, anong nangyari? Kabanata 246. Isang grupo ng mga tao na nakauniforme at naka-top hat ang pumunta sa bahay namin at sinabing nilabag mo ang batas. Kinumpisto nila ang lahat sa bahay, at sinuspinde pa ang mga bank account ng pamilya namin. Hindi ba kayo mga kasamahan ng anak ko? Bakit mo kami iniimbestigahan? Narinig ang nag-aalalang boses ng ina ni Jason. Kaagad pagkatapos, tumunog din ang iba't ibang mga yabag at kaluskos. Biglang may bumagsak sa sahig at nagulat si Jason. Maya-maya ay naramdaman ni Jason na basang-basa ang likod niya ng pawis. Wala pang 1 minuto, tinawagan siya ni Mr. Jones ng personal para paalisin siya at inutusan pa siyang sumuko sa loob ng 1 oras. Di nagtagal, inimbestigahan ang kanyang bahay at na-freeze ang mga bank account ng kanyang mga magulang. Hindi nambobola si Alexander. Sa isang tawag sa telepono, inalis ni Alexander ang lahat kay Jason. Bukod dito, kung lubusang imbestigahan ng departamento ng pulisya si Jason at ilantad siya sa pagtanggap ng mga suhol sa lahat ng mga taon na ito, maaaring masentensyahan si Jason ng hindi bababa sa 20 taon sa bilangguan. Pagkaraan ng 20 taon, si Jason ay halos 60 taong gulang na. Ito ay katumbas ng pagkawala ng natitirang bahagi ng kanyang buhay. Mawawala ang lahat kay Jason. Sa pag-iisip tungkol dito, halos mawalan ng malay si Jason. Gusto lang ni Jason na paboran ng pamilyang Fox at pabaon sila sa utang sa kanya, ngunit hindi niya inaasahan na masasaktan siya ng ganoong malaking pagbaril. Kung alam niya iyon napakalakas ni Alexander, hindi siya mangangahas na saktan si Alexander kahit hawakan ni Harper ng kutsilyo ang leeg niya. Habang nagsisisi si Jason, hinimok pa siya ng asawa ni Harper, Mr. Taylor, it's almost time, so what are you waiting for? Tuwang-tuwa pa na nakatingin kay Alexander ang asawa ni Harper habang nagsasalita. Parang nakita niyang pinipilit si Alexander sa police station na parang kriminal.
Gayunpaman, ang kanyang ngiti ay hindi nagtagal, at ang kanyang mga mata ay napuno ng pagkabigla. Nakarinig siya ng palakpak habang ang matipunong figure ni Jason ay lumuhod sa harap ni Alexander. Mr. Tomas, pasensya na. Ako ang naging ignorante at nakasakit ng isang malaking pagbaril tulad mo. Alam kong mali ako. Kung mapapatawad mo ako, gagawin ko ang lahat ng gusto mo sa hinaharap. Hindi ako magdadalawang isip kahit hilingin mong kagatin ko si Harper. Ano? Nagulat ang lahat. Bakit biglang naging ganito si Mr. Taylor? Hindi ba ngayon lang niya kinausap si Alexander ng mayabang? Bakit siya naging duwag pagkatapos niyang sagutin ang dalawang tawag sa telepono? Hindi kaya may kaugnayan ang mga tawag sa telepono na iyon kay Alexander. Ang lahat ay nanghuhula sa kanilang mga puso. Sa kabilang banda, hindi makapaniwalang tumingin si Harper at ang kanyang asawa kay Jason sa lupa. Ang pagkabigla sa kanilang mga puso ay higit pa kaysa sa mga nanunood. Sinusubukan mo bang maging aso ko? Sabi ni Alexander kay Jason na may malamig na ngiti. Tuloy-tuloy na tumango si Jason. Oo, Ginoong Tomas. Hanggat patawarin mo ako sa pagkakataong ito, magiging tulad mo na ako mula ngayon. Gagawin ko lahat ng sasabihin mo. Tumawa si Alexander at sinabing, I'm sorry, but you're not worthy. Muling nabigla ang lahat sa eksena. Sinabi ba ni Alexander na hindi man lang karapat-dapat si Jason na maging aso niya? Anong yabang na mga salita? Gayunpaman, hindi na sila naglakas loob na nagtawanan ang taong nagsabi ng mga salitang iyon. Kahit pa kahirap paniwalaan ang mga salita ng isang tao, hanggat ang nagsabi nito ay makapangyarihan, ang mga salitang iyon ay hindi nakapanipaniwala. Kaya ni Alexander, huwag pakialaman si Jason, at ibinaling niya ang tingin kay Harper at sa kanyang asawa. Kabanata 247. Hindi kailanman magpapakita ng awa si Alexander sa mga taong umaabuso sa kanilang kapangyarihan para mangbuli sa iba, tulad ni Harper at ng kanyang asawa. Kung hindi pa bumalik si Alexander o kung mayroon lang siyang ordinaryong background, sino ang nakakaalam kung paano nila binubuli sina Julia at Micah? Narinig ang mga salita ni Alexander. Harper, sabi ni Mrs., sino ka sa palagay mo para hilingin sa amin na sampilan ang isa't isa? Si Jason ay isang aso lamang sa aming pamilyang Fox. Baka natatakot siya sa iyo, pero hindi tayo. Ayaw niyo magsampalin. Pagkatapos ay maaari kang mamatay. Nanlamig ang mga mata ni Alexander habang nagsasalita. Natawa ang asawa ni Harper sa sinabi nito. Gusto mo mamatay tayo? Natatakot ako na hindi ka mabubuhay ng sapat para makita iyon. Kung hindi mo ako bibigyan ng tamang paliwanag sa akin at sa asawa ko, isinusumpa kong hindi mo makikita ang araw bukas. Sabi ni Alexander, sige. Ikaw ang pumipilit sa akin na gawin ito. Kindergarten ito, kaya ayaw kong mag-iwan ng anumang masamang alaala para sa aking anak. I'll send you two of your afterlives at other place tomorrow. Pagkatapos niyang magsalita, umalis si Alexander kasama si Micah. Nang makitang umalis si Alexander, hindi siya sineryoso ng asawa ni Harper. Paano ang tungkol sa kanyang mga salita tungkol sa pagpatay sa kanila? Ilang masasakit na salita lang ang mga iyon ng isang walang kwentang tao bago siya tumakas. Sa kabilang banda, ilang sandali pagkaalis ni Alexander, nagngangalit lang si Harper at sumigaw, How dare this bastard hit me? Kukuha ako ng papatay sa iyo. Oo, huwag mong hayaang makita niya ang araw bukas. Sumunod naman ang asawa ni Harper at sinabing, sanay na sila sa pagiging mayabang, kaya paano nila matatanggap ang ganitong pagmamoltroto? Kahit anong mangyari, kailangan nilang ibalik ang mukha sa harap ng lahat. Siyempre, kahit hindi nila patayin si Alexander, hindi sila magpapakatatag para dito. May ideya na si Harper sa kanyang puso habang pinagmamasdan si Alexander na umalis. Sa kotse, marahang hinawakan ni Alexander ang namamaga at mapupulang pisngi ni Micah. Matapos gumamit ng ilang espesyal na pamamaraan, nawala ang malinaw na palm print sa mukha ni Micah. Micah, masakit pa ba? Tanong ni Alexander.
Hinawakan ni Micah ang mukha niya at masayang sinabi, hindi na masakit. Daddy, ang galing mo. Medyo nahawakan mo lang pero hindi na masakit ang mukha ko. Magiliw na tinapik ni Alexander ang ulo ni Micah at nakangiting sinabi, lagi namang sinasabi ng mahal kong Micah ang mga ganyang matatamis na salita. Daddy, okay na ang mukha ko, kaya pwede. Hindi mo ba sinasabi kay mommy ang tungkol dito kanina? Tanong ni Micah. Micah, natatakot ka bang mag-alala kay mommy? Saglit na natigilan si Alexander. Siya ay orihinal na may parehong intensyon, ngunit hindi niya inaasahan na ang batang si Micah ay may kaparehong iniisip tulad niya. Nang marinig ang mga salita ni Alexander, tumanggaw si Micah at sinabing, Mamam. Bago bumalik si Daddy, mag-aalala si Mommy. Sa loob ng mahabang panahon sa bawat oras na mayroon akong anumang mga salungatan sa mga bata sa kindergarten. Ngayong nandito na si Daddy, mapoprotektahan ako ni Daddy, para makapag-focus si Mommy sa kanyang trabaho. Nang makitang napakatino ni Micah, nakaramdam ng kirot at ginhawa si Alexander. Kung hindi umabsent si Alexander noon, hindi na kailangang maging ganoon kabait ni Micah. Bukod dito, si Yulia ay hindi rin mapapagod gaya niya, nagampanan ang papel bilang ama at ina para kay Micah. Sa kabuuan, nabaon si Alexander kina Yulia at Micah. Sweetheart! Niyakap ni Alexander si Micah at hinalikan. Masaya si Daddy na makita kang ganito kabait. Ano ang gusto mong regalo? Makuha ni Daddy ang kahit ano para sa iyo. Talaga. Nagliwanag ang mga mata ni Micah, at tinanong niya, Daddy, matutupad mo ba ang anumang hiling ko? Nobela. Kabanata 248. Oo, gagawin ko ang anumang hiling mo ay matupad. Confident na sabi ni Alexander. Sa impluwensya at kayamanan na nasa kanyang mga kamay ngayon, kahit na ang pagtatayo ng pangarap na kastilyo ni Micah ay sandali lang. Spaceship. Gayunpaman, naniniwala siya na ang 4 na taong gulang na batang babae ay hindi magkakaroon ng mga hiling na sobra sa itaas. Si Micah, na nasa kanyang mga bisig sa sandaling iyon, ay kumurap at tumangala sa kanya. Sa seryosong tono, sinabi niya, gusto ni Micah ng nakababatang kapatid, Daddy. Ubu. Natigilan si Alexander na halos mabulunan. Anong meron, Daddy? Imposible ba? Tanong ni Micah. Nakangiting sagot ni Alexander, well, hindi naman sa imposible, pero... Daddy, ngayon ka lang nangako kay Micah na tutuperin mo ang wish ko. No lying, Daddy, kung hindi ay hamaba ang ilong mo. Magiging tuta din si Daddy. Malakas na sabi ni Micah, na pinutol si Alexander sa kalagitnaan ng pangungusap. She was determined to hold Alexander to his words. Hinawakan ni Alexander ang ilong nito sa kahihiyan. Sabi niya, well, Micah, about that. Kahit sabihin kong oo ang little sister para kay Micah, kailangan pa rin nating sabihin ni Mommy na oo din. Tapos, kailangang lumabas ang little sister mo sa tiyan ng nanay mo. Kaya papayag si Daddy na bigyan ka ng kapatid kung makukumbansi mo rin si Mommy. Nang marinig ang sinabi ni Alexander, napaangat ang ulo ni Micah habang iniisip ito saglit. She then asked, so if Mommy says yes, Micah can get a sister. Si Alexander tried to explain to Micah, saying, kahit pumayag si Mommy sa idea, matatagalan pa bago kayo magkita ng ate mo. Naku, hindi naman sa amin ang magdedesisyon kung kukuha ka ng kapatid. Magulo. Gusto lang ni Micah na paglaruan ng isang kapatid na babae. Malungkot na sabi ni Micah. May iba ka pa bang hiling, sweetheart? Tanong ni Alexander habang kinakabahang nakatingin kay Micah. Natatakot siyang humingi ang maliit na babae ng isa pang normal-sounding wish na imposibleng matupad niya kaagad. Hindi ako dapat gumawa ng mga pangakong hindi ko matutupad. For the very first time, gusto ni Alexander, ang dakilang Diyos ng digmaan ng 9 na kontinente, na mapabilib ang kanyang anak na babae. His plans backfired spectacularly instead. Alexander didn't know if to laugh or cry on his predicament. Micah deliberated on it for a while before asking, kung si Micah ay hindi makakuha ng little sister, pwede bang makakuha si Micah ng maliit na puppy, Daddy?
Maaari ding makipaglaro ang maliit na tuta kay Micah. Nang marinig iyon, lihim na nakahinga ng maluwag si Alexander. Ito ay isang mas makatwirang hangarin para sa kanya upang matupad. Kaagad na sumagot, oo naman. Dahil nasa trabaho pa si Mommy, tara na at kumuha tayo ng tuta ngayon din. Pagkaraan ng kalahating oras na paglalakbay, pareho silang nakarating sa Highbury Street kung saan matatagpuan ang karamihan sa mga pet shop ng Cloudtopia. Sa bokana ng palengke, dalawang matambok na babae ang nakatitig kina Alexander at Micah. Is that the guy that put our Jerry in the hospital, Mitzi? Tanong ng isa sa mga babaeng nakasuot ng salamin. Siya yun. Sinipa niya si Blackie hanggang mamatay at inatake ng grupo ng mga raid dog si Jerry. Siya ang dahilan kung bakit nasa ospital si Jerry. Mapait na sagot ng isa pang matambok na babae. Her name was Mitzi and she had frizzy hair. Parang pareho silang baliw na tagahanga ni Jerry Porter. Nang makita niya si Alexander na naglalakad papasok sa isang pet shop, agad na napabulalas ang bespectacled girl. Pumasok siya sa shop ng kapatid mo, Mitzi. Kabanata 249. Bakit ganyan ang mamamatay tao na pumapasok sa isang pet store? Malamang may mga nakakainis na hobbies siya tulad ng pagpatay ng pusa o pagbabalat ng aso, di ba? Natatawang sabi ni Mitzi. Who cares what he gets ta? Ang mahalaga ay nasa ospital pa rin si Jerry Porter, at hindi ko pa nababayaran ang salarin sa kanyang ginawa. Mukhang ang asterisk S-show na mismo ang nagpakita sa pintuan namin nang hindi ko na kailangan pang manghuli sa kanya. Pahihirapan ko siya ngayon at paghihiganti para sa kaawa-awang mahal naming Jerry. Pagkatapos nitong masiglang pahayag, tumakbo si Mitzi patungo sa tindahan ng alagang hayop, na sinundan ng mataba at may salamin na babaeng estudyante. Sa loob ng pet store, isang lalaking nasa edad 30s. Ay near-refill ang mga mangkok ng tubig sa mga kulungan ng aso. Nang pumasok sina Alexander at Micah, tumangala siya at sinalubong sila ng isang matamis na ngiti. Welcome, kayong dalawa. Hello little miss, anong klaseng pet ang hinahanap mo ngayon? Mister, I want a puppy, nahihiyang sagot ni Micah. What a coincidence. Mayroon akong pinakamalawak na seleksyon ng mga lahi ng aso sa bayan. Tingnan mo at tingnan kung alin sa mga tuta na ito ang gusto mo, miss, at ilalabas ko sila para sa iyo. Iminuwestro ng lalaki ang isang mahabang hanay ng mga nakasalansan na mga kulungan. Noon lang napagtanto ni Alexander na ang buong dingding ay puno ng mga kulungang ito. Mayroong ilang dosina sa kanila, bawat isa ay naglalaman ng mga tuta. Nakilala niya ang ilan sa mga lahi, ngunit mayroon ding iba na hindi pa niya nakita. Titig na titig si Micah, ang kanyang mga mata ay kasing laki ng mga platito. Her up para mas makakita siya. Micah looked at all the cages intently. Naisip niya na lahat ng mga tuta ay kaibig-ibig, ngunit wala sa kanila ang tunay na nakakuha ng kanyang mata. Kumunot ang kanyang ilong, hindi makapagdesisyon. Sa puntong ito, si Mitzi ay sumabog sa pintuan. When seeing Alexander and Micah, she declared, okay lang kung walang tuta dito na gusto mo. Ang aking pamilya ay may mas malaking pasilidad sa malapit na may mas maraming lahi. Maaari mong dalhin ang iyong anak doon kung gusto mo. Oo, ang mga magulang ko ang nagpapatakbo ng mga kulungan doon. Kung wala sa mga tuta dito ang gusto mo, maaari kang dalhin ng kapatid ko sa mga kulungan para tingnan. Kami ay mga breeder at supplier, kaya maaari naming makipag-ayos sa presyo kapag nakapili ka na. Iginiit ng may-ari ng pet store. Well, what do you think, Micah? Yumuko si Alexander at tinanong ang batang babae. Nagliwanag ang mga mata ni Micah, at pinagsalikop niya ang kanyang mga kamay sa pananabik. Oo, gusto kong puntahan. Magiliw na ginulo ni Alexander ang buhok ng kanyang anak, pagkatapos ay bumaling kay Mitzi. Sige. Gusto mo bang dalhin kami sa mga kulungan, please? Tumango si Mitzi at lumabas. Agad ang tindahan. Humiwalay sa dingding ang matambok at nakabespectacle niyang kaibigan at naabutan siya, kaya magkatabi silang naglalakad.
Sumunod si Alexander sa likod ng mag-asawa, kaya hindi niya nakita ang malisyosong ngiti na ipinagpalit ng mga babae. Naglakad sila ng mga 7 o 8 minuto nang marinig ni Alexander ang tunog ng mga aso na tumatahol. Nakarating na sila sa mga kulungan. Hindi napigilan ni Micah ang pagtalon-talon sa tuwa. Sabay silang 4 na pumasok. Naabala sina Alexander at Micah ng sari-saring klase ng matingkad na kibol ng aso na nakasalansan sa mataas na pasukan, kaya hindi nila namalayan hanggang sa huli na ang isang napakalaking itim na aso ay biglang lumitaw sa tabi ni Mitzi. Sa hitsura nito, ito ang reigning canine king of the kennels, ang nagtanong sa aso. Sumulyap kay Mitzi ang babaeng may salamin sa mata, na tumango at agad na binuksan ang isang malaking itim na bakal na pinto. Sa loob, nakikita ni Alexander ang espasyo na puno ng mga kulungan ng asong gawa sa kahoy na naglalaman ng maraming iba't ibang lahi. Ang bawat lahi ay may sariling panulat. Ang isang mabilis na sulyap ay nagpapakita na mayroong hindi bababa sa higit sa 100 mga lugar na nabakuran. Ang mga aso ay nasa loob. Pwede ka nang pumasok at pumili. Sabi ni Mitzi at tumabi para pasukin sina Alexander at Micah. Habang binabagtas ng dalawa ang walkway sa pagitan ng mga pen, isang makamandag na kinang ang kumislap sa kanyang mga mata, at hindi niya mapigilan ang isang ekspresyon ng hindi banal na saya. Nobela. Kabanata 250. Mabilis na nagpalitan ng tingin si Mitzi at ang kanyang matambok at may salamin na kaibigan. Napansin na nila na si Alexander ay nasa loob na ngayon ng napakalaking espasyo, napapaligiran ng daan-daang aso sa kanilang mga kulungan. You're supposed to be some kind of big shot, right? How dare you shot my beloved Jerry in a room with 8 toneladang mabangis na aso? Sisiguraduhin kong maliligtas ka hanggang sa mamatay ng lahat ng aso sa lugar na ito. Isang mapang-uyam na singhot si Mitzi, pagkatapos ay yumuko at niyakap ang ulo ng napakalaking itim na aso sa kanyang tagiliran. Itinuro niya si Alexander, na nakatayo sa daanan sa tabi ng mga kulungan ng mga aso. Ang itim na aso ay nagpakawala ng isang mabangis, na may dalang alulong na parang isang sigaw ng labanan. Mabuti. Sa sandaling marinig nila ang pag-ungol ng itim na aso, gayunpaman, bigla silang nagsimulang tumahol sa galit na parang may kung anong kinuriyent sa kanila. Ang ilan sa mga aso ay nagsimulang hamampas ng marahas sa mga gilid ng mga kulungan. Ang mga bakod na kahoy na bumubuo sa mga kulungan ay nagsimulang tumalon nanginginig ng mapanganib. Sa lalong madaling panahon, tila ang daan-daang asong ito ay malapit nang lumabas sa mga kulungan at susugod kay Alexander, handang punatin siya. Masama ang sitwasyon. Natakot si Micah kaya napaungol siya at itinago ang kanyang mukha. Balikat ni Alexander. Sa kabila ng mapanganib na sitwasyon, hindi umatras si Alexander. Sa halip, kumpiyansa siyang gumawa ng 2 hakbang pasulong. Kasabay nito, nagpakawala siya ng isang malakas na ungol na madaling dinala sa napakalaking espasyo. Brrr! Ang daan-daang alipin, uhaw sa dugo na aso ay biglang huminto na patay sa kanilang mga landas na tila sila ay tinamaan ng kidlat. Maging ang kanilang mga tahol at ungol ay biglang nabulunan. Ang galit ng pag-ungol at tahol ay agad na tumahimik. Si Mitzi at ang kanyang kaibigan ay nakatayong nakaugat sa lugar, nakatitig sa kung ano ang nangyayari sa harap ng kanilang mga mata. Bago sila makapag-react o maisip man lang. Magkasama, may mas nakakagulat na nangyari. Habang nanonood sila, ang lahat ng aso ay biglang bumagsak sa kanilang mga tiyan at nagsimulang manginig sa takot. Ang pin-drop na katahimikan sa napakalaking espasyo ay dahan-daang nagbigay daan sa takot na pag-ungol. Lahat ng aso ay umaasal na parang nakakita ng nakakatakot na pangitain at ngayon ay nakadapa sa lupa, humihingi ng awa, maging ang malaking itim na aso sa tabi ni Mitzi. Dahan-daang lumingon si Alexander, hinahanap ang buong mundo na parang isang mapaghiganting Diyos ng digmaan. Umuusbong mula sa dagat ng dugo. Nagsalubong ang mga kilay niya ng damako ang malamig niyang tingin kay Mitzi. I'll let you off this time kasi wala ka pa ring iba kundi isang bata. Ngunit kung ikaw, huwag mong linisin ang iyong mga kilo at magsimulang kumilos ng maayos, hindi na ako magiging maluwag sa susunod.
Takot na takot si Mitzi na nanginginig sa kanyang sapatos, hindi makapagsalita. Paano niya magagawa kung hindi ang matalas na pang-ahit na mga mata ni Alexander ay nakatutok sa kanya ng walang pag-aalinlangan? Ang kanyang kaibigan ay wala sa mabuting kalagayan. Bumigay ang kanyang mga binti sa ilalim niya, at bumagsak siya sa lupa sa sobrang takot. Tumalikod si Alexander nang hindi binibigyan ng pangalawang tingin ang mag-asawa. Marahan niyang hinaplos ang ulo ni Micah, umaaliw siyang bamulong, ayos lang, sweetheart, ayos na ang lahat. Sa wakas ay nakakuha ng sapat na lakas ng loob si Micah para sumilip at tumangala. Daddy, ngayon lang nakakatakot. Buti na lang andito ka. Mapoprotektahan mo ako. Nang makita ni Alexander ang kanyang mukha na puno ng luha, sumakit ang puso niya sa halatang pagkabalisa nito. Yun ang mabait kong babae. Pumili tayo ng tuta na kasing galing mo at iuwi natin, di ba? Ilang beses niyang hinaplos ng mahina ang likod ng kanyang anak. Hindi nagtagal ay nabawi ni Micah ang kanyang espiritu. Sa isang iglap, bumalik siya sa kanyang normal na madaldal, nasasabik na sarili. Oo, tayo na. I want to choose my own puppy though, she demanded unapologetically. All the dogs reverted to their tame, adorable selves once more. Truth to tell, mas naging tame at adorable sila ngayon. Kung saan man tumingin si Micah, ang mga tuta at aso doon. Kakawag-kawag ang kanilang mga buntot na parang humihingi sila ng awa at sabik na masiyahan. Nobela.